Tila nag-ghosting ang komite sa Kamara na didinig sa proposed 2026 budget ng Office of the Vice President. Wala kasing sumipot na kinatawan mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Para bigyan ng mukhang balita, may live report mula sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, anong nangyari dyan? Pops J, no-show ang Office of the Vice President para nga sa budget deliberation nito dito sa Kamara. 1:30 ng hapon sana kanina nakatakdang paghimay ng House Committee on Appropriations para sa hinihiling na 903 million pesos na budget ng OVP sa susunod na taon. Pero pumatak na ng 3:30. Wala pa rin kinatawa ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Sa ipinadala nilang sulat, si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Artonio dapat ang magiging representative ng OVP. Pero ayon sa komite, dapat ang pinuno ng ahensya o si VP Sara Duterte ang haharap sa deliberasyon o kaya ay kanyang undersecretary. Giit naman ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na bigyan din ng parliamentary courtesy ang opisina ni VP Sara Duterte kagaya ng ginawa sa Office of the President kamakailan. Pero inalmahan yan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at sinabing dapat nang ibasura ang tradisyong ito. Ngayong araw din ay sumalang ang Department of Migrant Worker para talakayin ang 10.2 billion pesos proposed budget nito para sa 2026. Mas mataas yan ng 2 bilyong piso kumpara sa kasalukuyang budget nito na 8.8 billion pesos. Kinumpirma naman ng DMW ang pag-recall kay Labor Attaché Macy Monique Maglanque na nakabase sa Los Angeles sa Amerika. Iniugnay kasi siya sa MBB Global Properties, isang kumpanyang nadadawit sa mga flood control projects ng pamahalaan. Bagaman wala pang kaso, idiniin ng DMW Secretary na si Hans Leo Kakdak ang commitment ng ahensya sa accountability at transparency. Pops J, sa paparating nga na Martes, September 16, ay inaasahan natin na magpapakita sa Kamara dito si Vice President Sara Duterte para nga kanyang depensahan ang deliberasyon ng budget ng kanyang opisina. Pops J. Arles, kahapon lang sinabi ng OVP na handa na silang i-defend yung budget today. Anong nangyari? Bakit wala kahit undersecretary na sumipot? Pops J, kahapon nga ay nagkaroon pa ng press conference itong OVP at sinabi na handa silang depensahan at sagutin ang mga katanungan ng mga mambabatas dito sa House of Representatives na ilang taon na rin na talagang nagigisa nga dito sa Kamara. Pero kanina ay ikinagulat na lamang natin na dapat 1:30 p.m. ay simula na ng budget deliberation. Medyo binigyan natin ng konting allowance yung oras na yun dahil hindi din naman agad na nagkaroon ng adjournment ang deliberasyon ng DMW. Pero ayun nga, umabot na ng 3:30 pero no show pa din ang kahit sino mula sa OVP. Arles, nakapagbigay ba ng paliwanag bakit wala si VP Sara Duterte? Pops J, ayon sa ilan sa mga ulat na ating nakuha, ay nakakuha tayo ng impormasyon na itong si VP Sara nga ay nakaschedule na tumulak papuntang Bicol para dumalo sa pista ng Peña Francia. Pero kahapon sa kanilang press conference na isinagawa ay wala din doon ang Vice Presidente. Arles, bakit nung deliberasyon sa pondo ng Office of the President, lumusot naman yan kahit wala si PBBM? Mahalagang tignan doon, Pops J, ay yung presensya syempre ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kung saan siya nga ang naging kinatawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At bukod pa dyan, nagkaroon ng deliberasyon para sa ipresenta nga kung saan gagamitin itong budget, though hindi man ganong specific pero binigyan ito ng parliamentary or institutional courtesy dahil nga raw ito daw ay long-standing tradition at nagkaroon pa nga ng botohan kung saan 56 sa mga mambabatas ang sumusuporta sa agad na termination ng budget deliberation at 5 naman ang nag-no o hindi umagri sa desisyon na ito. Okay, Arles, sa susunod na hearing, makakasipot na raw ba talaga si VP Sara? Isa yan, Pops J, sa mga kinumpirma nito ni Appropriation Committee Vice Chairperson si Alvarez na siya ring sponsor ng OVP budget na nagpaabot ng kanyang mensahe si VP Sara Duterte at aasahan na sa Martes nga ay haharap siya dito sa Kamara para sa deliberasyon ng budget ng kanyang opisina. Arles, ano pa bang inaasahang talakayin sa OVP budget deliberation?
Pops Jay, kung matatandaan mo, no, nung paggulong ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, talagang ipinupukol na dito ang ilang mga questionable na mga paggamit ito ng pondo kagaya na lamang ng intelligence funds at confidential funds na hanggang sa ngayon daw, ayon nga kay Kabataan Representative Rerico ay hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Kaya raw marapat sana kung magpupunta nga dito ang Vice Presidente at masagot ang lahat ng mga katanungan, lalo pa na hanggang sa ngayon ay hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa motion for reconsideration na ipinasa ng Kamara para sa naging desisyon ng Supreme Court noong mga nakaraang buwan. Arles, doon naman sa budget ng DMW, no? Department of Migrant Workers hearing, bakit nadagdagan ng 2 bilyong piso yung hiling nilang pondo for next year? Pops Jay, in fairness naman kanina, no, sa DMW ay talagang dinepensahan nila ang kanilang paggamit ng budget, no, at ang kanilang pangangailangan. Sa kumpirmasyon ni Secretary Hans Leo Kakdak ay kailangan daw nito kagaya na lamang, no, ng 1.2 billion pesos na alokasyon para sa Action Fund at 1.3 billion pesos naman para sa emergency repatriation ng ating mga kababayan na naiipit o maaari pang maipit sa iba't ibang mga sigalot sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kagaya na lamang nga, no, nangyayari ngayon sa Israel at noong kamakailan lamang ang nangyari sa Qatar. Arles, anong plano ng DMW kapag nakauwi na sa bansa itong nadadawit na labor attaché? So far, Pops Jay, ay kinumpirma naman ni Secretary ng DMW na si Hans Leo Kakdak na magkakaroon nga ito ng full commitment para sa transparency and accountability at kung magkaroon man ng investigasyon ang Kamara o Senado na nagsabing nadadawit nga, no, itong si labor attaché sa mga issue ng flood control projects ay bukas daw ito na dumalo rito. Arles, kailan na planong matapos ang usapin tungkol sa budget dyan sa lower house? Kung susundan natin, Pops Jay, ang kalendaryo ng Kamara, dapat ay September 16 ay natapos na nga ang budget briefing ng bawat komite dito, no, sa House Committee on Appropriations. Pero matatandaan natin na kahapon nga ay nagkaroon ng kumpirmasyon itong si House Appropriation Chair Micaela Sonsing na kung saan bibigyan nga ng hanggang Lunes ang DPWH para magpasa ng may errata na budget ang DPWH kung saan sa 17 naman, no, September ay magdedepensahan naman ito ang kanilang budget para sa 2026. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos.